Ito po mga kapatid, panoorin nyo isa pong kapalpakan na naman ng kapulisan dyan sa Caloocan. Ito pong video, panoorin nyo. Hindi ako kidnapper, hindi ako kriminal. Kayo mga pulis ang pusakal. Si Armina Javier ay hinuli ng 8 armadong pulis kasama ng kagawad na si Maria Rose Uwanan ng Tala, Caloocan. Ang kaso ay kidnapping daw at ang sinasabing biktima ay si Beng, 14 anyos na anak ng kaibigan ni Armina na si Rica Mapalitan. Kahapon, papunta ng airport si Armina para sunduin ang kaibigang si Rica at plano nilang sunduin si Beng matapos tumakas sa malupit na abang si Jervy Lopez. Kaso, papunta pala ng airport si Armina, hinarang na siya ng kagawad na si Juanam at ng 7 pa namang pulis sa pangunguna ni PO1 Neftali Vince. Tinulungan na nga ako ng kaibigan ko na accused pa siya ng kidnapping. Anong klase kayong mga pulis? Wala naman kayong warrant of arrest. Ang reklamo daw sa kanya, kidnapping na ibinintang sa kanya ng ama ng bata. Kaso, mukhang sabit dahil wala naman sa poder ni Armina ang bata. Hindi naman siya pasok doon sa tinatawag na warrantless arrest. Pwede siyang magsampa ng kaso ng grave misconduct, illegal arrest, tsaka arbitrary detention. Inilipat-lipat si Armina sa ilang presinto ng pulis mula Pangarap Detachment, Substation 4, Tala Police Station hanggang sa Bagong Silang, Caloocan Police Station. Kaya pumilos ang RESPAC kasama ng Women's and Children's Desk ng Kamkrame para tulungan si Armina. Pupunta dito doon, sinabi na allegedly na kinidnap ko, no, para mapatunayan na walang pangingidnap na nangyari. Inerap din ng grupo sa mga pulpol na pulis ang mismong bata na sinasabing kinidnap ni Armina. Siya, si Tita Mina na nga lang po yung tumulong sa akin. Napagbintangan po siya ng kidnapping. Sus, Mario Josep, palpak na naman ang mga parak ng Caloocan Police at dapat silang manungkot sa ating RESPAC. Okay, so ito na po yung mga complaint natin. Ito po yung anak nyo. Alright, kayong kaibigan. Ngayon, ang nagsumbong, yung mister nyo, wala na kayo ni mister. Iwalay na kayo, ano po? Sinabi ni mister, nakikidnapin niya itong bata, yung anak nyo. Eh samantalang, inutusin naman po siyang sunduin talaga. At hindi pa niya nakukuha yung bata ng sundo, inaresto na po kayo ng polis. Aba, sino nagsumbong yung tatay, ano? Opo, yung complainant po. Kinulong po kayo? Sa mismong substation 4, hindi naman po automatically nandun ako sa kulungan. Pero nandun po ako sa presinto. Naka-hold lang po siya. Naka-hold po ako doon. Hanggat hindi po siya lumalabas. Ilang oras po kayo hinold? Siguro po mga from 4 o'clock in the morning until 12:30 sige. Tanghali? Tanghali. Eh, bakit daw kayo naka-hold doon? Hindi, kailangan po kasi lumabas yung anak niya. Palit-ulo. Palit-ulo. Okay. Sige. Ganun mo ba nangyari? So, hindi ka talaga niya kinuha, no? Hindi At po. kilala mo naman talaga siya? Opo. Okay. At andiyan pa yung si nanay mo, magpapatunay. Sige. Para bigyan tayo ng linaw sa kasong ito, nasa natin telepono ang hepe ng Northern Police District, si General Antonio Dicano. General Dicano, sir. Magandang hapon po, General. General. Sir. General. Nawala. Nasabi niya kanina. Nawala. COP. Nawala na. General. General, magandang hapon. Hello, hindi ba masyado mahina? Ayun, Ah, laksan. General. Opo. Si Romel Bugay po yung operator namin, ngayon. Okay, magandang hapon po ulit, General Dicano, sir. Magandang hapon sa inyo. Sir, ito pong Caloocan PNP, nanghuli po ng tao, pinagbintangan nilang kidnapper, na wala naman silang ebidensya at talagang wala talagang pagingidnap nangyari, pinahiya na, pinahirapan pa at kinulong pa, sir. At nandito po yung magulang at mismo yung bata magpapatunay na hindi naman siya kinidnap at yung nanay na magsasabing hindi nangidnap itong kaibigan ko ng anak ko. So, sir, ano po pwede natin maikaso sa mga pulis na gano'n, sir? Opo. Para manata natin ang fax niyan, pasamahan mo lang dito sa sa aming district at action natin. Ayun. Sige po, para masampa po natin ang kaso, ano po? Opo. Salamat po, sir. Salamat din sa tawag mo po. Opo. Okay. So, pwede ho yung administratibo, yung arbitrary detention. At saka pwede pa kung ano-ano dahil yung napahiya kayo, nabala kayo, magkonsulta po tayo sa na-trauma. Konsulta po tayo sa Public Attorney's Office kung ano pa po mga kasong pwedeng sampa. Ano po? Okay. Salamat po sa inyong tatlo. Salamat din. Thank you po. Thank you rin. Okay. Sige. WCD. Hindi na, okay naman na. Kasi yung custody, hawak ng nanay, di ba? Andiyan na. Okay rin
Pasalamat na lang tayo sa WCD. Thank you. Okay. Samantala, sa Dasmariñas, Cavite, may mga inarestong tanod dahil kargado ng iligal na armas. Pero ang matatapang na mga ito at kumasa pa sa mga pulis, wala raw takot ang tatlong tanod dahil mismo ang kapitan ng barangay ang nagtatanggol sa kanila. Narito ang aming ambush. Ito ang kuha ng aktual na operasyon sa Dasmariñas, Cavite. Halos magpangabot ang mga pulis laban sa mga opisyal ng barangay. Lumapit sa T3 si Crisanto Silaw ng Sampaloc 4, Dasmariñas, Cavite. Isinumbong niya ang hepe ng mga tanod sa kanilang barangay na si Antonio Resgonio dahil may warrant of arrest ito sa kasong frustrated homicide. Ilang beses daw siyang sinaksak ng suspect. Sa kabila ng kaso nito, tuloy lang sa kawalang hiyan si Resgonio sa kanilang lugar. Sinaksak pa kong tao to na wala akong kasalanan. Salot ko sa lugar namin, sa sasakupan namin. Pag yan minsan lasing, nagpapaputok ng baril. Pinakilos namin ang Dasmariñas Police Station. Tonyo, damay pati ang dalawang tanod na kasama niya dahil may sumpak at patalim silang dala. Plano pang lumaban sa mga operatiba. Sa presinto, matigas pa rin sa pagtanggi ang suspect. Hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. Ang kanyang dalawang tanod nangatwiran pa. Protection na ho namin yun dahil dapat na sa ano. Grabe ho. Ang abogado ng mga loko, si Chairman Romeo Hoson. Malinaw na sasabihin sa inyo. Wala akong alam na kasi yan. Ayos naman yung tao. Sino kung tanong dyan? Talaga lang, ha? Hindi ko naman sinabi sa kanila na display nila yung kanilang baril. Kami naman ay tumutulong lang naman din sa katahimikan. Bukod tuloy sa kasong frustrated homicide, sasampahan pa ng kasong illegal possession of firearms si Resgonio at damay ang dalawa niyang tanod. Buti nga sa inyo. Wala silang permit sa ating PNP na magdala sila ng baril. Para linawin ang reklamo.